nyo naman nalaman na may nagre-recruit? Doon ko po kasi siya nakita sa sa job fair, sa post po ng aming municipal po. Ang job fair kasi, pinapanguluhan yan nung tinatawag natin na peso. Yes. Employment Office, no? Kailan yung job fair? Maalala mo kung anong araw? Year 2023 pa po yun. Okay, 2023 job fair. Ano Opo. ang mga inaalok na trabaho? Yung seasonal farmers po. Saan Sa daw? South Korea po. May mga finilapan ba kayo ng mga dokumento? Yes ma'am, meron po. Yung application po na galing po sa South Korea na katulad po ng kontrata. At nagtiwala kayo kasi ang kausap nyo ay sino? Si Ma'am Lorna po. Buong pangalan ay Lorna Det Paglinawan. Yes Okay. ma'am. Si Ma'am Lorna Det ba ang mismo na nandoon sa job fair at nagbigay sa inyo ng mga application forms? Ma'am, nung time po kasi na yon, ako po yung nasa Qatar noon, tapos umuwi po ako ng December 3. Tapos pagka-uwi ko po, mga 1 week po, nagpunta po ako ng munisipyo. Binigyan ko po yung aking passport at saka po yung CB ko, yung by date ko po. Sino nakapunta ng job fair? Ikaw, nakita mo doon si Lorna Det? So may job fair, nakita mo mismo si Lorna Det doon, anong binigay niya sa'yo? Nag-orientation po muna kami doon. Kasama po yung mga Koreano po doon. So may mga Koreano Opo, talaga? Opo, orientation po yun. Sinabi na farm workers talaga? Opo. Okay. May sinabi man na dapat babayaran kayo? Opo, binanggit po. Magkano yun. naman ang babayaran niyo Yung daw? processing visa po is 90,300. Medical po namin ay 22. Ang TB test, 11. Ang ticket po, wala po silang binigay na presyo. At sa huli daw po yun. Tapos yung sa OWA is 1,406. Okay. Gusto ko lang i-establish na this is a job fair. A job fair is an activity of the local government unit. Ang job fair na yan ay may basbas ni Mayor. Diba? Nagpunta na ba kayo Yes sa po. Mayor's office para ireklamo ito? Yes po. Nakausap nyo ba si Lorna Det? Opo. Anong sabi niya? Magbayad daw po kami ng 93,300 tapos 35 ang ticket. Saan niya yan sinabi sa'yo? Sa amin po, sa opisina Nandun po kayo mismo ng munisipyo. Sa opisina mismo? Opo. Ano ba trabaho ni Lorna Det doon? Secretary po. Secretary to the... Ni Mayor po. Miss Lorna, gusto lang namin makuha yung side mo kasi tama ba na ikaw ang secretary to the mayor ng Laurel, Batangas? Apo, ako nga po. 3 years ago, 2023, nagkaroon ba tayo ng job fair dyan sa Laurel? Wala pong job fair na sinasabi po nila, pero po meron pong memorandum of agreement between LGU ng Laurel and Okay. munisipyo po sa Korea. The first one po is Hampyeonggon Okay. and the second one po is Songju. Ito ba ay merong kinalaman doon sa pagpapadala ng mga trabahante or trabahador para farm workers? Yes po, opo, seasonal worker po. Sino ang tumatanggap ng pera? Bakit may fee? Kasi po nung Sige. una ay hindi naman po namin alam na bawal po ang merong nagmi-middleman tungkol po dyan. So, naging maayos naman po ang pagpapaalis namin. And then yung sa So, ibig DMW, nalaman po namin na hindi po po Okay, pwede po. sandali lang. So, ibig sabihin may napaalis kayo? Yes, ma'am. Ilan? Sa ngayon po, ay kung hindi po ako nagkakamali, ay simula po 2023, ang bilang ng napaalis po namin ay nasa 198. Kung hindi po ako nagkakamali. Okay, ito ba ay may basbas ng ating DMW? Opo, lahat po sila dumadaan sa DMW kasi ang DMW po ang nagbibigay ng special exit clearance. Sino ang tumanggap ng pera? Ikaw ba, Miss Lorna Det? 2023, hindi po ako. 2024 po ay half of the year po ay meron na po akong mga tinatanggap. Nasaan yung pera na yon? Itong mga itong nandito. Opo, ibinigay po namin yun sa partner po namin na may contact po doon. Yusek, meron po silang some kind of memorandum agreement to be able to bring seasonal workers sa Korea. Ito bang ano na ito is sanctioned by DMW? Pwede po ba yan? Yung pong ating deployment of seasonal workers, meron na pong tinatawag tayong guidelines na sinusunod. No? Lahat po ng on-board na LGUs natin from all over the country ay sumusunod po doon sa guidelines. Ngayon, Okay. kung meron mang mangilan-ngilan na LGU na hindi sumusunod, no? Tayo po ay nag-iimbestiga. We Okay. do a statement of taking ng mga workers at sinasampahan po natin kaukulang kaso. No? In the case of LGU Laurel, unfortunately, ang kanilang status ay suspended because may problema.
yung pong Ma'am Lorna Villanueva Pagdinawan Yes po. at saka si Mr. Roberto Kim are currently facing criminal charges for large-scale estafa doon sa reklamo ng mga workers natin from Batangas. May isinampa po tayong kaso, nakapending po sa Fiscal's Office ng Batangas. At marami po kasi workers ito Ngayon, kung Yes. hindi kasama yung 24 na nandyan po sa office nyo ngayon, Oo. i-endorse nyo lang po sa amin today at kukunan natin ng statement at isasama po natin sila at magsasampa rin po ng kaukulang kaso. Ma'am Lorna, alam nyo ba na may kaso na pala against you? To be honest po, ma'am, ay wala po. Hindi ko po alam. Wala kayong natatanggap na kahit na anong subpoena or Wala po, ma'am. call for investigation? Wala Ganon? naman po. Kasi po ay naging open din naman po kami sa pakikipag-usap po sa DMW tungkol po diyan. And at the same time din po ay ongoing po yung process ng refund po na meron po kami dito. So nagre-refund kayo, nagsusoli kayo ng pera? Yes po, isinusoli po namin ang pera. Nasaan na si Mr. Kim? Nasa opisina po niya. Nandito pa rin siya sa Pilipinas? Yes po, nandito pa rin. Okay, so saan nanggagaling ang perang nire-refund? Galing kay Mr. Kim? Opo, sa kanya. And at the same time din po naman ay minsan nanggagaling din po kay Mayor dahil nga po gusto ni Mayor na tulungan din po yung mga tao. Ma'am Lornadette, nagpatawag na po ba kayo ng dialogue para po maintindihan ng mga nandito? Kasi hindi po biro ha, yung 100,000. Opo. Ma'am, actually po ay malaya po sila na pumunta dito po sa munisipyo. Tinatanggap din po namin naman sila. And at the same time, pinapakinggan din naman po namin ang hinaing nila. Kaya nga po, sa ngayon ay nagkakaroon po kami ng refund. Hindi nga lang po buo, pero partial po ay nabibigyan natin po. Magkano namin. po ang naisusoli ninyo sa kada tao? Actually, ma'am, may mga records po kami na tapos na po kami na may bigay lahat ng pera. Meron din po na 15, 20,000, 10,000, hanggang sa matapos na din po ang pera. So, tingi-tingi. Opo, ma'am. Kasi po ay kailangan po namin hati-hatiin. Dahil po, ma'am, syempre nga po, marami po sila. So, kailangan po na hati-hatiin po. Nandyan po ba si Mayor para at least man lang mapanatag ang loob nitong ating mga kasamahan dito para marinig nila talaga na meron din siyang ginagawa? Kasi nagamit po ang opisina eh. Actually po, ma'am, since programa naman po ito ng munisipyo, kaya po dito namin yan ginawa. And then, at the same time din po, wala po dito ngayon si Mayor at meron po siya na equally important event na inattendan po outside ng Laurel. Yusek Bernard, may recommendation na po ito no, for filing of the case, tama ba? Hindi lang recommendation, isampa na po natin. Bakit po walang warrant of arrest? Di ba dapat meron Nasa na? Office of Large the scheme. Provincial Prosecutor of Batangas pa lang po yung kaso for preliminary investigation. Okay, so this is illegal recruitment po ba? Large-scale illegal recruitment po. So non-bailable ito, tama? Depende po sa findings ng ating provincial prosecutor po. Paano nyo po nakilala itong si Mr. Kim? Ma'am, naisama lang din po ako noong 2022 sa opisina po nila. Dito? Sa Pilipinas o Yes doon? po, sa Pilipinas. Yusek, ano po ba ang possible na next step po na gagawin po natin dito, Yusek? Lalo na po at involved din po yung mayor. Unang-una, yung mga additional complainants natin, kukunan natin ng statement yan. Ano? Okay. Kasi kinakailangan malaman din natin kung may probable cause for the filing of the appropriate criminal offenses. No? So makikipag-coordinate po kami sa aming regional office dyan sa Region 4A para makipag-ugnayan po doon sa mga complainants. No? Para additional complainants, we mean, ipapakonsolidate natin yung additional cases that will be filed. And then we will take their statements, no? And then of course, makikipag-coordinate din kami sa LGU kasi kinakailangan nating malaman kung naibalik nga ba yung sinasabing mga payments na binayad ng ating mga workers. Ma'am Lornadette, gano'n na lang po, ma'am. Pupunta po yung aming reporter po ni Senator Raffy dyan po sa inyong tanggapan na sana po ay makausap din po si Mayor. At salamat rin sa pagtanggap ng tawag. Yes, At magfa-follow up po kami nito. Asahan po ninyo na makakapagbigay rin naman kayo ng inyong panig para sa ikabubuti at ikaliliwanag nitong sitwasyon na ito. Opo, wala naman po kami, ma'am, na Okay. ninais, kundi po yan ay matapos ng Okay. maayos at maluwalhati. Mga ma'am, sir, sasamahan po kayo ng reporter po ni Senator Raffy, no? Para maayos din po natin to. And gaya nga po ng sinabi ni Ma'am Lornadette, kung naayos naman na din po yung refund, para makuha nyo na rin po yung pera po. Pag-uusapan po natin yan sa office po ni Mayor, and of course, sa tulong din po nila Yusek Bernard Olalia, ang kaibigan po ito ng programa po ni Idol Yes. Raffy from DMW. Maraming salamat po. So ito po, ibabalik po namin yung napamasahe po ninyo, 15,000 po ito. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Sir Rapi Tulfo, thank you so much po sa mainit na pagtanggap po sa amin dito sa inyong tanggapan. Sana po matulungan niyo po yung aming mga hiling na ma-refund po namin yung aming mga pera. Sana marami pa po kayong matulungan na katulad namin. Maraming salamat po, Sir Rapi Tulfo. Iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong